Please allow me to share to you the Word of God nga gibutang sa Diyos sa akong heart that I believe very important. Dinhi sa nanglabay mga Domingo, nagisguta about how to handle pressures, money, daghan kay tag mga isyu nga atong ginatanaw nga kinahanglan tagaan atong importante pagtagan. Unya usap po di ay sa importante kay tagaan atong pagtagad kining atong pag-atubang sa mga problema sa kinabuhi. I found out nga daghang mga tao bisan usay ang Kristiyano nga pag-abot sa panahon nga naay problema, matarantar siya. Daghan siya makalimtan nga kinahanglan unta iyang mahinumduman. No? Nya daghan po siya mahuna-hunaan nga unta dapat niyang gikalimtan. Mo nang para nako usas sa importante kaayong butang nga kinahanglan atong atimanon pag-ayo unsaon nato pagdala, paghandle, pag-atubang ang mga posibleng problema gagaabot sa atong kinabuhi. Atong abrihan ang atong Bible, Job chapter 14 verse 1. Inaani ang pagkaingon sa New Living Translation. How frail is humanity? How short is life? How full of troubles or problems? Sa NIV, unsay pagkaingon niya? Ingon niya sa NIV, man born of woman is of few days and full of troubles. So, this is telling us that even though we are sincere, we are faithful in our service to the Lord, because we are human, the Word of God said, none of us is exempted from problems and difficulties in life. Okay ba mo, anak? Mamaningon sa pulong sa Ginoo. Ang ato kinabuhi mo buora. Oh, pero puno siya sa problema. Oh, ano na? Kisay mo agree nga dasmagan kita sa iyong problema. Ano? Ang uban dagko, ang uban gagmay. Ang uban kaya ra, ang uban di gyud masabtan. Tama? Someone said that life is a series of problem-solving opportunities. Ingon pa niya, ang atong kinabuhi, matod pa sa ka-writer, is a series of problem-solving opportunities. And the problems we face will either defeat us or develop us depending on how we handle them. Muna ingon sa ka-writer, ang atong kinabuhi daw, serye kini sa oportunidad, sa pagsulbad og daghang mga problema. Unya ang problema nga atong masugatan sa kinabuhi, duha ang pwede mapahitabo niya na. It either pwede na mo guba sa ato or mo palig-on sa ato. Depende kung giunsa nato pag-atubang kini. That's why if there is one thing that we really need to understand with all our heart, that is to learn how to handle problems. That's why today we're going to talk about how we view our problem from God's perspective and how we handle them the best that we can. So mo nang atong tun-an karong buntag, unsaon na to pag-atubang ang atong mga problema pinasikad sa panlantaw sa Dios niini. Ug unsaon na to kini pag-atubang sumala sa katakos nga gihatag sa Dios kanato. If two people go through the same exact problem,
we will discover that the problem destroy one person and gives another person an opportunity to become strong in faith. Oh. Why? It is because our victory and failure against any kind of problem depends on how we view and handle them. Are you following? Walang ingon din kung atong tistingan ang duha ka tao, parehas silang problema nga gisagubang. Atong madiskubrihan ngang usa naguba apan ang usa nalig-on hinuon. Tungod kay ang mga tag-problema nga atong masugatan, mag-agad ang atong kadaugan o kapildihan kung giunsa nato kini pagsagubang. Amen? That's why maybe some of us experience, sometimes we feel failure. O say, mabati nato nga, o say, mapalpak ta. Tungod lagi kay sipyat ang atong pag-atubang sa atong problema. Una-una na to, imbis mo gamay, ni dako hinua. Kay dili mao ang atong panlantaw niini o ang atong pagdala niini. Mao nga, kung giunsa na to pag-atubang ang matag problema nga gaabot sa atong kinabuhi, mao na siya ang magparesulta. Sa laing term na. Kung unsa ang posible moabot usab sa atong kinabuhi. Mao nga, kung dunay usa ka dakong pangutana, kalabot niining mga butanga, unsaon o unsay atong buhaton kung kita makainkwentro og problema. Tama ba na nga atong ipangutana? Unsay atong buhaton kung moatubang tag problema. Una, tulurag yun ni kabutang. Although daghan kayo ang isyu, kalabot ani, pero tulo lang sa atos gutan karong buntag. Unsa ang atong buhaton kung moatubang tag problema? Una, trust God. Gisgutan na sa atong worship leader, akong una-una dinamtan ako ni apil og punto karong buntag. Pero inanya ang gingon sa Philippians 2 verse 5. Tagaay kog New King James nga translation. Ingon niya, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. O sa ingon sa Bible, pag-angkon o panghuna-huna sama sa panghuna-huna sa atong Ginoo. Maning ideya. Kung dunay usa ka butang nga kinahanglan nato, kanang ang atong huna-huna mapariha sa Ginoo. Unsa man di ay ang huna-huna nga iya ni Kristo. Sa dihang siya muatubang ang problema. Unsay problema nga iatubang sa atong Ginoo? Ilansang siya sa cross. Dili tiyaw no? Dili tiyaw. Kita masamad lang gamay. Sangko sa panganod ang atong reklamo. Nganong nasamad. Usay ato pang hapakon atong agtang, inya mo ingon ta nagtanga gyud ko. Di ba? Ang atong Ginoo gatubang siya sa cross. Pero unsay naa sa una-una, how Jesus view this problem. How Jesus handle this problem. Jesus trust the Father. Tanawa, ingon ng verse 6 sa New Living Translation daw. Muraganahan ko pagkasulti diha. Ingon sa verse 6, Philippians 2 verse 6. Ingon siya, though He was God. Ginoo lagi si Jesus? Lalison ko usahay nga, si Jesus Taura. Mabasa nimo, Jesus, though He was God. Ano? Ginoo lagi siya. Dili lang tong bersikulo nga naging, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Nung ginalalis mong usahay nga, Taura daw si Jesus. Ginoo siya, Diyos siya. Kaya kung dili pa siya Diyos, pingon siya, Diyos ka, nganong gibiyaan mo ako. Ingon mo siya, Diyos ko. Diba? Diyos ko.
Ako lang nang gina-joke. Nang hilig og lalis ba? Ako lang silang kinakomedyahan kay di man ko hilig og lalis. Sa una, sa palahubog pa ko, hilig og lalis. Pero sa dihang gibag-on ako sa Ginoo, akong nasabtan ang lalis, dili makatabang, mo resulta og away. Tama? Pero dili ingon ang Bible, nagpamatuod that Jesus is God. No? Muna ingon ang Bible, let this mind be in you as also in Christ Jesus. Ingon siya, though He was God, unsa ingon sa Scripture, He did not think of equality with God. This God, nga ikaduhang isgutan, is the Father. He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges, verse 7. He took the humble position of a slave and was born as human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died as criminal's death on the cross. So namatay sa cross, murag kriminal. Tungod kay nagsulob siya sa pagkatao. Gipili sa atong Ginoong Kristo ang pagsulob sa pagkatao aron mataw siya sama kanato dinhi sa kalibutan. Aron ipakita kanato ang modelo nga pwede di ay ta nga makasalig sa Dios sama sa atong Ginoong Hesus. When we talk about the death of the Lord Jesus Christ on the cross, it was the cruelest, the most brutal, the most inhuman, barbaric suffering He experienced. But because of His trust of the Father, heaven was open for the salvation of men. Amen? Dili inana kasayon ang giatubang sa atong Ginoo sa diyang gitahan niyang kinabuhi nga mamatay sa krus sa Kalbaryo. It was so barbaric ingon sa uban. Grabe nga adjective ni. Kanang walay kaluoy. Oh, sapin kapintas ang pagsakit nga gisagubang sa atong Ginoo adto nga time. And yet, because of His trust to the Father, it came out. It becomes a blessing to us. The suffering, the problem that Jesus experienced on the cross opened the heavens and give us the salvation that we need. Sigo kuna-una ba? Kung nagpadayon gyud ang atong Ginoong Kristo sayang hangyo ba nga isaylo lang sa ang kupa sa pag-antos. He's talking about the cross. Kung nadayon lang to ang yang hangyo sa amahan nga isaylo lang sa ang cross sayang kinabuhi, hangtod karon wala tay paglaom sama sa daghang tao nga hangtod karon naa pa sa kalibutan. Walay paglaom. And yet the hope of eternity was given to us. It is because Jesus viewed the cross as a problem in God's perspective and He handled it correctly. Yang resulta, nakabatunta og benepisyo sa kaluwasan. Hallelujah! Wala ba'y makapakpak anak para sa atong Ginoo? That's why, verse 5, ibalik na to, yun siya, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Nganong gusto sa Ginoo, sa pikas ba yung translation, ang gibutang diha, attitude. Pero it's almost the same. So, ingon ang Bible, let this mind be in you. Unsa ang mind ni Jesus? Sa diyang gatubang siya, ug dako kayong problema. Sayang kinabuhi, gasalig siya sa amahan.
Kana ang klaseng panlantaw nga gusto pod sa Ginoo maanaa ka nato. Kaya lang, mao ni siyang realidad. One of the struggles we have with our thinking when facing problem, when something goes wrong, we think that everything in life is wrong. Mao na ang problema sa daghang mga tao. Kana bitaw na ay bisag usa lang kasayop mahitabo sa atong kinabuhi. Ang atong huna-huna murag tanan sayop na. Kabantay mo? Mo nang daghan sa mga tao pag nagani sayop mag-wild dayon. Mag-wild di na mahaluna. Ano bitaw? Mangharas na. Oh. Mausab na niya pagbati, mausab na niya kinabuhi. Ano bitaw? Mawala na ang kakalma, mangisog na siya, mura na siya naunsa. Why? Because many people think nga kung naaga ni problema mahitabo, murag ang tanang kinabuhi, problema na. Kanagong pag makadungog tag usa ka chismis batok sa tuwa, ang abi nato, ang tanang tao na suko na sa ato. Bantay mo ana? Katura siya nagchismis, unya kining isa, atong tanaw po siya, chismusa po siguro ni. Gichismis mo ka ni. When we make one mistake, we think we are already a failure. Makahimo tag usa ka sayop, ang atong tanaw sa atong kagalingon, palpak yun ko eh. Palpak yun ko. Usahay kung di ta kasyat sa bula, kung gunita nga, di yun ko musikat aning dulaa. Mga na dahin ta. Bantay mo? Di na ta mo balik og siyat kay, wa man masyat permero, di yun ko di yun ko musalir aning dulaa. Kung di na to mahimo ning butanga, usay maghuna-huna dahin ta, nga wag yun tayo mahimo aning kinabuhi. This kind of thinking hinders many people to experience growth in life and great harvest of the good thing that God is preparing. Munang usay daghang mga butang, nindot nga mga butang nga giandam sa Dios para unta kanato mapugnan tungod kay ang atong hunahuna bisag usa lang kasayop murag sayop na gyud tanan na distrong kadayon ang atong mayong panlantaw sa kinabuhi. Pero kung atong tutukan pag-ayo ang atong kinabuhi, mga brad, mga sis, ang tinuod mao ni siya. Kung atong susiyon pag-ayo ang atong kinabuhi ba, mao ni siya ang tinuod. Gamay ra na sila ang nasuya sa ato. Mas daghan ang wala masuya. Amen? Kung ayaw kaluya, gamay ra na sila. Oh, gamay ra ang dili ganahan sa imuha. Amen. Gamay ra ang dili nimo kaya mahimo. Ang tinuod, daghan kag abilidad, daghan kag hiyas, daghan ka og talento, daghan kag pwede mahimo tungod kay dako ang grasya alang kanimo. Dako ang Dios nga naglihok sa imo. Mauna nga kung ang atong pagsalig sa Diyos, kung ang atong panlantaw, sama sa panlantaw sa Ginoo, sa diyang makatubang itong problema, makita nato nga ang problema nga itong ginasagubang, dili gyud siya na anak kadako. Hello? Nawag ko, ingon dinhi, yes, you may fail sometimes, but you are not a failure. Oh. Mapalpak man siguro ta usahay, masipyat man siguro to usahay, pero dili ka palpak, brad. Dako ang grasya sa Dios nga naa sa imuha. Amen? I am not saying that we should ignore problems that come to us, but don't magnify them.
Ang atong gisgutan nini wata magingon nga di na to tagdo ng problema. Atong gisgutan nini ayaw padaka. Kaya kung ang atong pagsalig naa sa Diyos, mas dako ang atong Diyos. Hallelujah. That's why we need to think, we need to view life that it is good. Kayang tinuod, naaman siguro dili na to ganahan nga nahitabo sa atong kinabuhi, pero daghang nindot nga mga butang gibubo sa Dios sa atong kinabuhi. Ayaw kalimot ana brad. Kung naa may sayop gamay, ayaw kalimot nga mas daghan ang nindot nga gipaabot sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? That's why if there is one thing we need to have in times we are facing problem, trust God. Number two, focus on God. Focus on God. Yes, sometimes problems are overwhelming. Problems are great, problems are big. Yes, dunay mga panahon nga dagko gyud ang problema nga gaabot sa atoa. But when we experience overwhelming problem, it is important to focus on the greatness of God, not on our problems. Amen? Akong balikon, tinuod, naay panahon nga dagko ang problema nga gaabot sa atoa. Pero ang importante, kung naa man ang dagkong problema gaabot sa atong kinabuhi, ayaw tutuki ang problema. Ang kagdako sa gahom sa Dios mo'y atong tutukan. Amen. When I think about focusing my mind on the greatness of God, I always remember a special story recorded in the book of Numbers chapter 13. Di na ako mabasa ang story, ako na lang i-istorya. In Numbers chapter 13, mo ni ang panahon nga ang tibok nasod sa Israel naana sa boundary sa Jordan paingon ngadto sa Kanaan. Unya, sa dihang nagkampo sila dito, si Moses nagpadala og 12 ka mga spies aron susihon ang Kanaanlan nga gisaad sa Dios nga ilang okupahon. Sa Numbers chapter 13. And when the spies returned, 12 of them, when they returned, ingon sa verse 33, ibutang ang palihog ang verse 33. Sa NIV, sa New Living Translation. Pag uli sa 12 ka spies, napulo sa ilaha, majority sa ilaha, nag-ingon, when we saw giants there, the descendants of Anak, next to them, we felt like grasshopper. And that's what they thought too. Ingon sa napulo ka spies among the 12. Ingon nila, sa diyang nakita namo ang mga higante dito, ang mga unsa nang descendants, mga banay ni Anak. Kilid sa ilaha, gibati namo nga muramig apanapan. Muraramig apanapan. Unya, mao po na ang huna-huna nila sa mga higanti. Wala, ila po yung gidamay yung higanti ba? Nga parehas sa nilang panlantaw, nga murag apanapan. Di ba, ingon siya? And they thought too. Feel na mo, among nakita, sa diyan nakita na mo higanti, gibati na mo nga muraramig apanapan. Ikumpara sa ilaha. Unya mo po na ilang una-una, nga muramig apanapan. Sila ragod ka una-una, mangdamay lang. Muna ingon sa verse 13. Unsay nahitabo diri sa pag-report nila, ani nga mga spies pag-uli nila.
When the spies saw the descendants of Anak, they felt like grasshopper. Mo nang naitabo. Sila, gibati nila, nga mura sila kapanapan. Why? Why? Because these 10 spies focus on the giant, not on the bigness of God. Nga nung nakaingon ng mga spies, nga mura ra silang apanapan, mura ra silang lukton. Tungod lagi kay, ang ilang gitanaw, ang ilang focus sa ilang panlantaw sa kinabuhi, ang kadako sa problema. Nakalimot sila nga mas dako si God kaysa problema. They were indirectly comparing what they can do versus what God can do. Murag inana, indirectly, ilang gikumpara ba ang ilang kaugalingon sa nga di nila mahimo, unsay di nila mahimo, kaysa mahimo sa Diyos. They forget that God is greater than the giants of the land. Paminaw pag-ayo, kay usahay, kita usab, sa panahon sa atong kinabuhi, nga usahay, ginatanaw nato, ang atong problema, murag higanti. Unya ang atong mga resources, ug ability, murag apan-apan ra. Kabantay mo na? Unsa naman ni mahal na po ang krudo, ni mahal na po ang Bombay, ni mahal na po ang kamatis. Unya nga akong sweldo, 500. Ya, dungan pagid ang napagagaingon diha nga kung naalang kay 62 pesos, buhi na ka. Sila daw, kanang gasultihan na, tagaig 62, so niya, sila daw. Kung mabuhi ba sila na? Ilang una-una ramangod, magpalit na tag-noodles o tinapa, o duha ka buk itlog, okay na nga itong adlaw. Sila daw kauna na kada adlaw. Kanang gasulti diha. May man sila kay Amerikana, dako silang sweldo, aircon pa ang ilahang mga opisina. Unya, tao, buhis sa tao, gabaya na. Ngayon, waldas na ba nila? Nga kita, muna-muna na ito bayad og buhis. Ato kalsada, ba't sige hapon? Na, mahinayak yung kuha ng ideya ha ba? Yahapit na po na bang pampo ra ba dayon? Mina mo ha? Pampo ra ba dayon? Nyanig human sa kuhan? Di na gid makitaan. Masay trakta na kay di. Sobra mga paminaw sa balita. Grabe mga ng balita. Puro issue, puro issue. But anyway, we are children of God. We do not depend on our economy. We do not depend on anything. We depend on God. Amen? Hallelujah. Yes. Kaliwa kanan ang problema nga atong makita palibot nato, pero mas dako si Lord. Hallelujah. Amen. Kaya lang usahay sa atong kinabuhi, dunag yung mga panahon ba nga usay ang panlantaw nato sa atong problema murag higanti, unya nga atong pwede mahimo murarag diwindi. Pero unsay gisulti sa Ginoo sa nasod sa Israel dinhi sa Book of Numbers chapter 13 nga gusto po ni Lord nga isulti sa ato karon. Murag si Lord nagingon ba, when you are facing a giant kind of problem, don't focus on the problem, focus on me. Muna'y gusto ni God isulti sa atoa. Hallelujah. Amen. Kaya kung mafocus na sa problema, madismayo man ta, madiskurayo man ta. Kaya basta dagkong problema, murag di magid siya masolusyonan. Pero kung nangatong focus diha sa Lord, kung nangatong focus diha kay God, mas dako siyag mahimo, labaw kay sa atong mahimo, alang sa atong kaugalingon. Amen?
Usapod ka istorya sa 1 Samuel chapter 17. Doon na po diri story nga akong nabasahan. Mahitungod sa istorya ni David og ni Goliath. Do you remember that story? O kabalutaan na, no? Sa Sunday school sa mga bata, hawd kay mga bata ni. Si David og si Goliath. Ano? So the story about David and Goliath, di na ko mabasa ang whole chapter, ha? Again, istorya na lang nako. So sa kapanahon ng hagit yun, si Goliath, pagpili mo diya sa inyo, yang gingnan ang nasod sa Israel, kinsay magrepresenta sa inyo, ipaaway sa kuha, tinigbasay, unya bihagay. Ana yang hagit sa nasod sa Israel, ukta ng hasta si King Saul. Si King Saul may time ani. Siya pa ang presidente aning panahon na. Bahagyang ikog. Wala siya tingog-tingog si Saul. Daghan siya patay sa una. Sa diyan kapaingon pa siya nga mahimong presidente sa Israel. Pero pag-abot na presidente na siya, lingkod-lingkod na lang siya. Bisan mga igsoon ni David, nga warrior man to mga igsoon ni David, wag gyud mo tingog inig panghagad ni Goliath. Kay nakita na si Goliath, higanti ang iyang barog. Hangtod sa kapanahon, sa diyang nagbitbit si David og burger sa iyang mga igsoon para pagkaon nila. Nganong burger kay pan man og katong naay kuan tanan ako mo kisigan ng burger karon ba. So gihato siya mga igsoon. Unya didto na dungog mismo ni David ang singgit ni Goliath. Sige, kinsay representante ninyo diha? Magkiktinig ba sa ako? Kung ako mapildi, ingon si Goliath, kaming tanan mag-ulipon na sa inyo. Pero kung ang inyong representante akong mapildi, kamo mag-ulipon sa amo. Kamo ang ulipon namo. Munang ba? Bihagay lagi. Munang kaingon kong bihagay yun ang hagad ni... Di, nakadungog si David, nagbitbit siya pagkaon siyang mga magulang. Kinsa man ang... Maot man yung description ko. Kinsa man ang... Way tuli singgit diya. Ihagit pa yun niyang mga sundalo sa Diyos. Wa manggay mo sanong yun, huwag mo tubag sa mga sundalo, sa kabagang duot sa sundalo ato panahon na. Si David, he volunteered himself. Volunteered, ato sa King Saul. King Saul, ako'y tirada na. King Saul, ha? Dong, uli dong dito, uli. Kaya gamay, si David atong panahon na. Magulang lang siya sa boy. Medyo teenager na siya atong time. So di katuuhan. Nga musukol siya kang Goliath, kahas kang dakuha. Yung David, ako'y kontra na. Mr. President, Your Honor, ako'y kontra na ang Goliath. Ingon si King Saul, nak, baby, kalintura siguro ka? Yeah, wala na sa verse noon, pero inaana ang kinantong istoryahan na iba nga, murag di bitaw katuo, ikalintura man siguro ka. Tingalig na kurat na ka, uli dito kaligo, para mas-masan ka. Higanti mong awayon, musalir ka. Mahal nga ri, ingon si David. Kaya ako, tigbantay mo kong karnero sa akong papa. Pag nailiyon, langkatan ako sa ilang baba. Pagtukbo, lubo, pagtakban, tiyodon, ilambos na ko sila. Mahal nga hari. O ba? Ang nadugay na kumbinsi ang hari. Sige, ikaw kontra dito. Anang hari. Nga pag-abot sa verse 38, ibutang pala ang verse 38 sa 1 Samuel chapter 17. Ang verse 38, so pag nakumbinsi na siya ring Saul, na si David mo muaway kang Goliath. Gipatistingan ni Saul og sinina sa iya bitong armor may tawagan na kanang dipinsa ba? Nga na mga puthaw, na mga panit sa unsa na mga panit nga ligon nga pagtigbason, dili dayon-dayon sila masamad kay naay proteksyon. Armor ang gingon. Then Saul gave David his own armor, a bronze helmet and a coat of mail.
Gihatag kang David. Unsa pay lain? Sunod nga verse. David put it on. Strap the sword over it. Unya ang espada ni Saul sagyad sa salog. Mubo man si David. Sagyad, di. Imagine ninyo ha, ang uniforme ni Saul, ang iyang armor, ipasulob og bata. Imagine ninyo unsay si David, gisulob siya. Unya ingon ng Bible, and the sword over it, and took a step, lakang siya, or two. What was it like? Ingon siya, gitistingan ni David, og lakaw ba kung paghuman niya sulob, niya takin siya atong espada, sulay siya lakang. Unsay ingon ni David? Ingon siya, he had never worn such things before. Wag siya kasulay og sulob ato. Katong armadura, katong protection sa lawas. So yung sa ingon ni David, I cannot go on in this. Siya di ko musalir animal ngari. Di ko magsilbi. Tigbason ko ni Gulayat, di ko kadagan kay gasampiray magkuhaning imong sinina nga portinda ko ha. So he protested. Yangal siya. He protested to Saul. I'm not used to them. Nihunong ko diha sa Dadayos David, I'm not used to them. Si Saul, ang iya lang nasabtan, pag naay kontra, gamiton tong iyang armadura, nga mo'y makapanalipod niya. Pero si David, ingon siya, wa ko maanad ang armadura, mahal nga hari. So nangutan ako, unsa di ay naandan ni David? Pag naasad siya problema. Paras karon, overwhelming ang problema. Dako kayo ang higanti nga asdangon ni David. Unsay naandan ni David kung makig-away siya problema? Muna ako gipangutana. And the Lord told me, tanawa diri. Sa diyang si David ingon, I am not used to them. This is telling me that in David's mind, when facing problem, is not focused on the problem, but focused on the greatness of God. Ngano nakaingon ko ana, nga pag si David di ay muatubang og dagkong problema sa kinabuhi, wala siya mo anad mo gamit og armas. Anad siya sa pagtutok sa gahom sa Dios. Ngano nakaingon ko ni ana, tanawang verse 45. Ingon ang verse 45, David told Goliath, ingon si David, you come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's army, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Ingon siya, ikaw Goliath, niyanhi ka, uban anang imong bangkaw, uban anang imong espada, uban anang imong taming. Pero nianhi ko sa ngalan sa Ginoo. Inaana ba ka mo atubang og problema? Mo na usay maratel ta kay dako man kay problema, pastor. Dako lagi ang problema. Yang Ginoo gamay. Mo na inaandan ni David. Si David naanad siya nga gatutok sa Dios. Para kang David, walay butang nga dili kayang buhaton sa Dios. Oh, hallelujah. That's why David said, you come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's armies, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Verse 46. Grabe declaration ni David. He said, today. Kita tabi mo, today. Say it again. Listen. Kung ang atong pagsalig nasa Diyos, unya focus ta sa pwede buhaton sa Diyos, today. Ingon si David, today, the Lord will conquer you. How mong you believe that? Pag ang atong tutok ang gahom sa Diyos, karong adlaw,
lupigon sa Dios ang imong problema. Amen. Katong naay problema, ipakpak imong pakpak, kusog kayo, uban sa pagtuo. Hallelujah. Uban sa pagtuo, nga kanang sakita, ayohon sa Ginoo. Kanang imong kawaladon, tanggalon sa Ginoo. Kanang imong kalisod, awason ra ka sa Ginoo. Kanang mga pagsulay sa imong kinabuhi, papao na sa Ginoo. And you will never see them again. Hallelujah. Amen. Inaana ang pwede buhaton sa atong Ginoo. Ang mga imposibleng butang para sa tao, posible sa Diyos. Hallelujah. Munang, kining mga istorya nagtudlo sa ako nga atong tutok sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Ngadto sa mga butang nga pwede buhaton sa Diyos. Tanawa, wala ko mamunog basa, verse 46. He said, today, the Lord will conquer you. Muna ingon niya sa problema. You problem? He said, today, the Lord will conquer you. Ingon niya ni David, and I will kill you and cut off your head. Naputlan kayo guguluan ng problema ba? Kanang problema, maputlan kayo na gulo. Sulay siya dool sa tuwa, putlan na siya gulo. Ingon niya nini, and then I will give the dead bodies of your men to the birds and wild animals. And then the whole world will know that there is a God of PCCC. Amen. Mabitaw sa'yo, makasabot ko ba? Pag ang atong problema gamay ra, kaya na to na. Pero pag dako na ganyang problema, nagpasabot na panahon na sa Ginoo ang paglihok para mapasundayag ang kamaturan nga ikaw dunay Dios sa imong kinabuhi. Ana ra. Nganong solusyonan sa Dios ang bisan unsang matang sa problema nga imong gisagubang? Kay gusto sa Dios nga mailhan siya nga naa siya sa imong kinabuhi. Amen. But all we need is to focus our perspective on what God can do. Ayaw kalimot, anak Brad. Dako man siguro problema imong sa gubangon. Yes, na ay mga panahon, anak. Pero ayaw kalimot, mas dako ang Diyos kaysa mga higanting problema na imong nasugatan karon. Hallelujah. And I come to realize why David came out victorious on that day when he faced giant, when he faced an overwhelming problem. It is because David focused on God's greatness and power and not to himself. Problema man na. Pagdako kag salig sa imong sarili, problema gina siya daan. Di naman makalihok si Lord pagsalig ka sa imong sarili. Pero kung ang imong pagsalig, ang imong panlantaw, naa sa pwede buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi, moabot ang panahon nga di na gyud nimo makita ng problema nga mobalik papuhon. Amen? Hallelujah! David believed that God can do better than what he can do to himself. Hallelujah. And this is what I believe God is also telling us today. When we experience a Goliath type of problem in life, what are we to do? Focus on God. Don't focus on yourself. Amen? Nayon sa kaverse sa New Testament, nga makatabang ani para mahayag pagyod. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians 10 verse 13. Inani ang pagka-sulti sa NLT na translation. Yan siya. The temptation
in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will never change. So sa inyo nini, the temptation in your life are no different from what others experience. And God is faithful. Why He is faithful? Because He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure, para makalahutay ka. Now, listen to this. This is very important. The word temptation means trials. They are the same. Temptation or trials are the same. And when we talk about trials, it is a kind of problem. Amen. So, kung atong sulayon o kambyo ba ang word, kanang word nga temptation, makaya ba i-underline? Kanang mga temptation, tempted, ano bitaw? Underline palihog. Kana nga mga word, tulo man na siya. The temptations, ikaduha nga temptation, God is faithful, He will not allow temptation. Yung sa abos, when you are tempted, tulo na siya ka word nga about temptation. That word temptation is the same word as trial. And when we define trial, one of the kind of trial nga gadasmag sa ato is in a form of problem. Okay? So, kung natong sulayon nga ang temptation, ilisa na to word nga problem. Inani ang pagbasa, anak. Ilisa na to problem. Inani ang gusto ni Lord, iingon sa imuha. The problem in your life are no different from what others experience. Ingon si Lord ba? Kanang problema imo nasugatan, dili na siya pinasahi sa problema nga nasinatian pud sa uban. Buti pa sabot, we are tie. It's a tie. Pareha ratag nasugatan ng mga problema. Muna yung gingon. The problem in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the problem to be more than what you can stand. Kung sa ni God, tungod kay siya matinudanon, di siya musugot. Na kanang imong problema, mulabaw kay sa imong makaya. Hallelujah. Lami paminaw, no? Unya, ang last ka sentence. Ingon siya, when you are in problem, God will show you a way out so that you can endure. Pagkanindot anang sa ara. Kinsa man karon ang dili mo salig sa iya, kung kini in aning klase ang pasalig niya. Di ba? Kita gani usay mga babae pasaligan lang nga, pagsugton ko nimo day, maasawa ta na ka, hayag yun ka imong ugma, tagantag kay ugma. Muuswag yun kasi mong kinabuhi. Huwag gani siya muuswag. Yung saaran pa kaniya. Wala gani mo level up yung kinabuhi. Ang email ray nag-level up sa iya, ha? Kinabuhi, mura gyapon. Ang dula ray ni level up. Ang kinabuhi, wala lang gyapon. Yung saaran pa ka, tagagkagahig kaugmaon. Kung saan pagkahayag. Pero si Lord, kung siya mo saad, He is faithful. Hallelujah. Ako basahon ako balik, ganahan kayo kung magbasa-basa, ba? Iyon siya, the problem in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the problem to be more than you can stand.
When you are in problem, He will show you a way out so that you can endure. Unsay nasa heart ni God? Mulahutay yun ka, makaabanti ka, magmalampuson ka, magmauswagon ka, magmadaogon ka sa kinabuhi. Muna'y gusto ni God. Munang problema, wala nagialaw sa Ginoo para maguba sa atuwa. Maunay mulig-on sa atuwa. Kaya diyan na to makita ang gahom sa Diyos ngayang ipasundayag kung naatay problema nga ginasagubang sa atong kinabuhi. Kaya lang, we need to focus on what God can do. Amen? Last but not the least, number 3, allow God. Unsa itong una? Trust God. Kadua, focus on God. Number 3, allow God. Kaya kung magsalig ta sa Ginoo, may na siya. Kung focus ta sa Ginoo, may po na siya. But we need to allow God as well. Isaiah 43, tanawang verse 2 ug 3. Sa book ni Isaiah 43, magsugod ta sa verse 2. Yeah, verse 3. Iyon din eh. When you go through deep waters, I will be with you. Kisa naging una na eh? Si God. Siya, kung muubog ka ug laom nga katubigan, ubananta ka. Hallelujah. Iyon niya, when you go through rivers of difficulty, hindi makita ito, problem. Di ba? Difficulty is the same as problem. So yun siya, when you go through rivers of problem, you will not drown. Kung muubog kag sapa sa grabing mga problema, di ka malumos. Kung sa inyo sa first line, I will be with you. Take note of that. When you walk through the fire of oppression, this is also about problem. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. Hallelujah. The flames will not consume you. Why? For I am the Lord. Amen? Siya nga nagtuo, mapakpag yun ani ba, Lord? Ikaw yun, Lord. Ikaw mang yun, Lord. For I am the Lord, your God, the Holy One of Israel, your Savior. Hallelujah. Hallelujah. It is interesting to know that God does not only observe us when facing our problems. God does not just sit down in His holy throne and watch us bearing the unbearables. But God came down and lived inside our hearts in order to carry our problem with us or to carry the problem for us. Kini nga bersikulo, ingon si God, I will be with you, is the promise not only to the nation of Israel, but it was promised to whole human race. Lakip tagi sa aran sa Ginoo. Nga ubananta niya, di ta niya biyaan, di ta niya talikdan. Since the day we received Jesus as Lord and Savior, God is in our hearts. Naa siya sa atong kasing-kasing. Sa dang gidawat nato siya as our personal Lord and Savior. Tungod kay naa siya sa atong kasing-kasing, never na siya nga mohawa diha. Unless you tell him to go. Kung hingin lang nimo siya, ay pa siya mohawa. Pero hangtod tugutan nato nga mulihok siya sa atong kinabuhi, di gyud ta niya talikdan, di ta niya pasagdan,
Ingon niya, bisan muubog taglawom nga katubigan, dili ta malumos. Mulatas man tag lawom nga kasapaan, dili ta malumos. Muyatak man ta og kalayo sa kalisdanan, dili ni makasunog kanato. Unsa ingon ni God? Because I am your salvation. I am your Savior. I am with you. The good thing is not, kini nga promise, dili lang ni sa una, karon sa atua. Amen? Sadang si Jesus, galihok sa atong kasing-kasing. Hallelujah. Iyang pamatudan, nga walay sapa sa kalisdanan, walay tubig sa mga problema, o kalayo man sa mga kapaitan, mutamang sa atong kinabuhi. Kay siya, uban kanato. When we receive Him in our hearts, He will live inside our hearts. Aron uban kanato, tabang siyang mopasan sa atong mga luwan. Or siya mismo ang mopasan na para sa imo. Oh. May bitaw itong kanta nga, dugay na kaayo. Ang ginabalik-balik ito, alam yung pampinahon. At ito ang kanta nga, dugay na gid siya, nakalimot naman ko. Ano? Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens, those who are heavy laden. Come to me, of you who are tired of heavy problem. Oh, and burden is light. Come to me, and I will give you rest. Kunya na day magtula, anak, magtula. Isa one day, doon na ito, naglakaw dito niya. Pag lakaw niya sa unahan siya, uy, unsa, pirmero, silang doha sa Ginoo. Labi kay lang istorya na, Lord, lamat Lord ha, banan ko ni mo Lord ha. Unya, pagabot sa unahan, batuon naman. Uy, sakit naman yang tamak. Isa, Lord, unsa naman ni? Pagbatuon na, tanaw na ko, hala, usa naman lang ang tunob, Lord. Usa naman lang ang marka sa tunob diya. Paglingin ako, but ba'y pasabutan ni Lord, nga kung lisod na ang dagan sa kinabuhi, puno na ko sa problema, maginusara na lang ko. O sa tubag daw sa Ginoo. Isa, no, my son, I love you so much. Kanang tunob nakita nimo, dili na imo. Ako na, kay sa panahon nga maglisod na ka, agakon ta ka. What a promise! Murag niingon si God ba? Don't worry. When you encounter problem, allow me. I will carry your load. Manang usahay sa atong kinabuhi, ayaw siya pasana ng problema ni mo, brad. Ingon si Lord, cast your burdens upon me. Upon Him. Cast your burdens upon Him. Burdens is also a problem. Cast your problem upon Him. For He cares for you. Unsa ang word nga cast? Kabalo mo sa word nga cast? Iitsa. Iitsa sa yaha. Saloon na niya. Kung gisalo ni Jesus ang atong tanang sala dito sa krus, kaya niyang saloon gihapon ang imong problema karon. Amen? But you need to allow Him. Amen? Hallelujah. Hallelujah. That's why it's very important that when facing problems, we need not to think that we are alone because God is with us. Unsa naman ni Lord, uy,
Nag-inusara naman ko ani, Brad, sis, ayaw una-una na. It will never happen. Because God is with us. Amen? If we allow Him to move and do what He can do, problems will never destroy you, but will make us grow to be more effective and productive as children of God. Amen? Kaysa inaadiri gusto ka o great harvest karong tuiga. O sa tuig nga moabot. All you need to do when facing problem, unsang tulo ka butang dapat buhaton nato. Para dili mababagan ang panalangin sa Ginoo. Para dili mababagan ang pwede buhaton sa Ginoo. Para dili mababagan ang harvest kagiandam sa Ginoo sa ta. Unsay nga nato buhaton kung natay problema? Number 1, salig sa Dios. Kaduha, focus on God. Ikatulo, allow God. Hinomdom ko atong si Jesus, tibok adlaw nagwali siya sa mga disciple. Niya nakita sa Ginoo nga, wa magyunin hibaw-an ni mga bataan ni, kung sa ilang buhaton, sa ilang nadunggan sa akong wali. Tara, pagkagabi manabuktas pikas tampi. Ana, nabukta. Mark chapter 4 man nga story. Nabuktas pikas tampi. Kaya ang naasa una-una sa Ginoo, ako silang tagaan og avenue, tagaan ako silang panahon, nga ma-apply nila ang word sa wali nga ilang nadunggan sa tibok adlaw. So nanakay silang baruto. Jadi dito, tulog-tulog si Jesus sa likod nga bahin sa baruto. Unya niabot ang bagyo. Sulagma ba to nga niabot ang bagyo? Dili. Gialaw sa Ginoo. For what reason? Kay gusto ni Jesus nga ma-apply nila ang ilang nadunggan sa pulong sa Ginoo. And yet, pag abot sa bagyo, tuya na sa balod ang ilang baruto. Nya isablig-sabligan na sa mga tubig ang ilang baruto. Wa na nisiga na ang mata sa mga disciple. Ani kadagko nagkabang na ang ilang tingog og sinigitay. Nya usa sa ila nangahas gyud og pukaw sa Ginoo. Wa ba ka ikulbai nga mga matay na ta, mga lumos na taani? So unta tong patulog-tulog sa Ginoo kay iyang tanahon kung ang disciple makamaon na ba mo apply sa mga pulo nga ilang nadunggan. Uy, kadi mangyapon ka mao. Nakalimot mo sila na nagyagaw na lang tingog sa ilang kalisang tungod kay ilang kahadlukan, mga matay na gitaning problema, ni ba? Porting nagkuha gining balod sa problema, gito tuya na nga itong kinabuhi. Mura ka naman na usahay, God. O kusog kay hangin. Mura na ito mapalid ani hangina. Kusog na kaining problema. Yang atong imon, magkabang na itong tingog sininggitay. So nibangon ng Ginoo kay gipukaw man siya. And you know what Jesus did? He said to the waves and the storm, "Be still." Maura, isulti sa Ginoo. Undang ang bagyo, undang ang balod. Well, although ang disciple wa sila kamaw sa ibuhaton pag sa gubang nas problema, pero kung atong tugutan ang Ginoo mo bangon sa atong kinabuhi, mahimo niya ang pagpaundang sa imong problema. Because Jesus cannot only stop, He can command the problem to stop. Amen? When we allow God.